Maui, balita ko, pinuntahan mo yung sinasabing pinanggalingan ni San Pedro Calungsod sa Hinatilan, Cebu. Tama ba? Tama ka, Kara. Nakilala ko ang ilang miyembro ng angkan ng mga kalungsod sa Cebuano kasi kalungsod ang pronunciation. Dito sa Maynila, puro tayo kalungsod. Kalungsod. Sa Cebu. Okay, alright. So yun siguro yung tamang pronunciation dahil Cebuano siya eh. Nahanap din namin ang nag-iisang dokumento na maaaring magpatunay na doon nga siya lumaki. Narito ang aming natuklasan. Nagbunyi ang mga Katoliko at deboto sa bansa nang hinirang na isang santo, si Pedro Calungsod. Isang batang martir na binuwis ang kanyang buhay sa ngalan ng pananampalataya. Sinasabing dito sa bayan ng Hinatilan sa Cebu nagmula ang batang santo. Nakilala ko rito ang ilan sa mga miyembro ng angkan ng mga kalungsod. Simon Francis. Ang haba naman. Tatlo ang mga pangalan ng mga bata. Anong tawag mo sa kanya? Simon. Ito, anak mo rin? Anong pangalan nito? Karen Suvera. Karen Sumera? Alam mo kayo? Ano pangalan niya? Fredo? Di Pedro. Nakilala ko rin ang isang kalungsod na tatakbo ngayong eleksyon bilang konsehal ng Hinatilan. Kilala na yung inyong kami dito. Sa tingin nyo, makakatulong ba yan sa inyo sa kampanya? Siguro. Makakatulong? Tutulong. Paano mo makakatulong sa inyo? Kilala ka na mga tao doon. Wala sa mundo. Hindi na kailangan, ibig sabihin, pag nakita nila yung kalungsod sa balota, Hindi ko naman kilala ng mga tao. Mas lalo na ngayon. Mas lalo na ngayon. Ano ang inyong programa para sa pamamahala? Pag umupo kayo, ano yung magiging mga prioridad ninyo bilang isang konsehal dito sa Hinatilan? Dating pamamahala nila ibahin natin. Kasi matagal na kasi. Ang mga kalungsod bang aking nakilala ay ang mga kaanak talaga ng Batang Santo? Nagtungo ko sa simbahan ng Hinatilan para mahanap ang sagot. Kasi Nasa isang yung silid books ang namin mga nag-start dokumento in 1848. nagpapatunay So, daw na dito 1848, talaga nagmula si Pedro Calungsod. Kailan ba yung unang records dito? 1848 na. 1848, pero si Pedro Calungsod ay namatay noong 1672. So, ano nangyari dun sa agwat na yun? Sa pagitan ng 1672 at saka 1848? Ano bang katibayan o ebidensya na talagang ninuno ng mga kalungsod ngayon, itong si Pedro Calungsod? Yung nakuha namin as far as 1778 kasi meron isang kalungsod na namatay in 1858 at the age of 80. So, yung gap from 1778 to 1672, mahirap na establish yun kasi limited yung records dito. Sa makatwid, hindi pa rin tiyak kung ito nga ang bayang pinagmulan ni Calungsod. At dito sa Hinatilan talagang kasi feel talaga namin galing si Pedro Calungsod dito. Kahit wala pa tong research na ito, yung mga tao talaga in their minds and hearts, si Pedro Calungsod ay taga dito. Nakakabahala ang kalagayan ng mga dokumento. Lalo na nandito raw ang katibayan tungkol sa buhay ng isang santo. Iisang kopya lang ito at wala pa sa kanilang plano ang pag-digitize. Wala kayong balak na i-digitize, i-scan? Yan, dapat Sayang, ang ganda pa ng sulat noon, ano? May teknolohiya na upang mapangalagaan ito para sa mga susunod na henerasyon. Hindi pa tapos ang pagsasaliksik tungkol sa isang batang martir na hindi pa natin gaano nakikilala. Tunghayan ang pagsasaliksik sa pinagmula ni San Pedro Calungsod sa episode ng Eyewitness na pinamagakan mga santo at sikreto. Mamayang gabi na po yan pagkatapos ng saksi sa GMA7.